Okay, Sunday Gospel Reflection ngayong August 17, 2025. So, again, itong Sunday Gospel Reflection natin is, related sa ating mga PWDs, no? Gospel ngayon is sinabi ni Lord na siya ay magdadala ng apoy. No, apoy na nag-a-ablaze o nagliliyab. No? At dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, marami tayong makakaaway o makakasalungat. I mean, ibig sabihin, pag ikaw ay pumapanig sa tama at gumagawa ng tama, marami kang makakaaway. Maraming sasalungat sa'yo, maraming magtataas ang kilay sa'yo. Oo nga, no, dahil recently baka mangyari itong pagka gumagawa ka talaga ng tama, marami kang makakaaway. Minsan, it would cost you your life. No, kagaya nung first reading ngayon, no, dahil na si Prophet Jeremiah ay gustong ipapatay dahil ipinangangaral niya yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanya. Inihulog siya sa bangin at lumubog siya. Pero hindi siya nag-alala dahil alam niya God would save him. No, parang ganun na yung nangyayari sa ating mga PWDs, di ba? Meron ako mga members dito, sasabihin, Vice, walang magawa. Walang magawa, pinopost mo yung aking prosthetic leg. Yung camera sa'yo nakatutok, ganyan. Unang-una, ito na lang yun. Kung sa akin lagi nakatutok yung camera, pag ako ay nagbablog, ano pa kayo? Wala nang maniniwala sa akin na, kasi laging ako yung focus. Sinasabi ko, PWD Molino Tongin, wala akong hindi ko ma-vlog yung mga officer na kasama ko. Tsaka ano bang masama kung nakatutok sa'yo yung camera? Hindi ka naman mamamatay. At ano naman masama kung nakatutok yung prosthetic? Hindi ba't isa yun sa mga projects natin? Tayo tumutulong at isa ka sa yung tinutukan ko ng camera, yun beneficiary. No? Nagbinigyan ko ng prosthetic. So mas kapanipaniwala dahil talagang minabigyan tayo ng prosthetic. At saka turo ng aking teacher at professor na si Sir Alfred Orozco. Linis ka ng linis. Gusto mo magandang makikita ng mga bossing, and then ano yung totoo? Nagpe-pretend kayo ng malinis. So kung ano yung gagawin, ano yung dapat solusyonan, hindi na susolusyonan kasi puro maganda ang pinapakita nyo. I mean, sa social media, ang dapat lang natin tatanggalin is yung fake post at yung bad comments. Yung fake news at saka yung bad comments, yun lang. Pero kasi sasabihin nyo, sakit sa mata, no, sabog-sabog ang pag-edit. I mean, wala naman akong artistic talent Limited nga yung artistic talent ko. At saka hindi naman ito pagandahan ng edits Nilagyan ko lang ng tunog na good morning, nilagyan ko lang ng tunog na sa tingin ko appropriate. No? Kasi kung masyado nating pagagandahin yung anong magiging totoo ron? Paano makikita yung totoong problema kung i-edit mo pa? Kaka-edit mo, kakalagay mo ng text, hindi na edit yung picture. Diba? Alam, pwede, kinaption ko na nga dun sa rin na monthly meeting So, ba't ko palalagyan dun sa picture? Pag ako gumawa ng reels, at buti na lang walang pang-edit yung cellphone ko dahil hindi computer ang ginagamit ko, mas gusto ko yun because it is being truthful. It is being truthful na pinopost natin yung dapat nangyayari sa atin. Unedited, meaning unfiltered. Wala namang dapat itago ron Diba? Yun. I mean, in relation to our gospel today, kasi maraming kagaya nung sinasabi ni Father Joel na kung ano yung tinititigan mo, nagiging kamukha mo. Kung lagi mong iisipin na pangit yon, kung lagi mong iisipin na nakakahiya, popost yung paa mo,
Ano magiging silbi mo? Ano magiging inspirasyon ng ibang tao sa'yo? Di kahit sila titignan nila pangit ang magka-prosthetic, pangit ang magka-hearing aid. Halimbawa lang, eto sa mga members ko hindi ko kayo tinitira para kayo pangunahan o pakialaman sa personal nyong buhay. Binablog ko to dahil para matutunan nyo na hindi lahat ng kapansanan nyo ay dapat ikahiya. Ang dami-dami yung sinasabi pa nagsalita ako na halimbawa hindi ko gusto yung ganun. Bakit? Kung talaga namang hindi ko gusto yung ugali niya, hindi ka pwedeng manahimik na lang at hahayaan mo na sabi mo hindi mo gusto. Although kasi hindi ako confronted kasi wala pa namang ginagawang matindi yung tao na yun sa akin. So pag nag-express ako ng ganun, kasi wag niyong itatago yung inyong disappointment. Nasabi wag maingay. Hindi naman lahat ng tao makikialam sa atin. Bakit ba takot na takot tayo na hindi naman lahat ng tao chismosa. May mga tao naman sigurong walang pakialam kung if ever magsalita ka. Kasi kung takot tayong machismis, takot tayong walang mangyayari sa atin. And then, iipunin natin yung ating mga galit. Iipunin natin yung mga galit natin pag sumabog tayo. Kasi hindi ako yung hindi ako yung tipo na tao na kahit na galit ako or anything, makikipag-plastikan ako dahil may event. Hindi ako ganun. Hindi ako magpe-pretend na okay lang kahit hindi. At yun yung sinasabi ng gospel ngayon Yun yung sinasabi ng gospel ngayon na marami tayong pagsubok sa buhay. Thank you kay Father Joel kasi kahit na marami kang pagsubok sa buhay, go on. Baka yun pagsubok ko lang sa'yo, tinitest ka kung hanggang saan ka. Di ba? Kaya kanina, di ba? Na-test na naman yung aking endurance. So nakakatuwa dahil nakilala ko si Mami Erbic Valdisimo. Yung nanay ng ating member, na merong masalimuot na sitwasyon sa kanyang anak. Yung nakakatuwang makilala siya at yung anak niya. Yun lang yun. Kasi itong gospel ngayon, akmang-ama sa ating mga PWDs. Tayo binibigyan ng napakatinding pagsubok sa ating buhay na minsan forever na nating dala. Pero sana, kahit forever na nating dala to, wag na nating itago na pag tayo may disappointment, express yung disappointment nyo. Express yung disappointment nyo. And then, kapag pag nakatalikod, marami kayong sinasabi. Marami kayong kinikimkim, magkakasakit kayo sa puso. Kasi hindi nyo mailabas. Iiyak-iyak na lang kayo sa bahay nyo. Ako naranasan ko yan. Binubuli ako. Kaya hanggat maaari nilalabas ko. Dahil ayokong mabader ako. Sawa na ako doon sa period na kinikimkim ko na lang dahil wala akong magawa. Hindi ko mailabas. Kasi parang hindi ka na pwedeng magalit kung meron kang hindi gusto. Yun ang mali. Diba? Lagi mong titignan na pangit yung ginagawa ng isang tao dahil kailangan sabog-sabog. Hindi naman kailangan. Bakit? Ano ba tayo? Nasa pagandahan ba tayo ng Reels? FB Reels? Multimedia project ba to na kailangan perfecto yung edits? Hindi. Ang sa atin doon is ipakita na may ginagawa tayo. At para memories din, if ever, na wala na tayo doon sa pwesto na yun, may babalikan sila, may maisishare yung barangay kasi nakatag yung sangguniang barangay Molino to FB page, yung ganyan. Yun ang habol natin. Hindi tayo pagandahan ng edits kasi hindi ito multimedia project, walang premyo rito kung maganda o mataas na grade kung estudyante tayo, walang ganun. Kung pasabog-sabog man yun, dahil meron akong purpose na kung bakit sabog-sabog. Unang-una ipakita rin na limited yung aking artistic talent at nagdedepende lang ako sa kanong ibibigay ng cellphone ko sa akin. Kasi yun lang ang meron ako sa ngayon. Pinapakita rin doon na dahil limited yung aking artistic talent, kung ano lang yung kaya ng kamay ko.
ipinapakita ko yung totoong ako. Kasi pag pinaganda ko, hindi maniniwalang limited yung aking artistic talent. Yung aking multimedia skills is limited because of my disability. So sasabihin, hindi ka PWD, galing mo sa ganito, except kung nakita nila ako physically. At kung untruthful ka sa social media, para ka na rin untruthful sa sarili mo. Kasi maraming nagpapanggap sa social media din hindi totoo sa sarili. Yun ang common ngayon sa mga tao. Hindi nila matanggap yung gulo nila sa buhay, kaya ang pinopost sila sa social media puro maganda. Pero marami silang tinatago. So sana marami tayong matutunan ngayon sa gospel reflection, sa gospel reading ngayong Sunday na napakaganda. So yun lang pa.